yan sa Team B na sa isang pamilyang batuting, ang ama ay nagkaroon ng karamdaman. Sila ay may 3 anak. Ang panganay na anak ay isang mananampalataya. Ngunit nagkakaproblema sila sa kanilang 2 anak na laging nag-aaway at sila ay mga suwail na anak. Ang kanyang panganay na anak ay mananampalataya at malayo man siya sa kanyang ama, ngunit hindi siya nagsasawang panalangin araw at gabi ang kanyang buong pamilya na ang kanyang buong pamilya ay magkaroon ng kaligtasan at makilala nila ang Panginoon sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Tunghayan po natin sa araw na ito ang dula-dula, ang pinamagatan ng tinunghayan namin sa salita ng Diyos sa Exodus 7 verse 16. Nang sabi ng salita ng Diyos, "Then say to him, the Lord, the God of Hebrews, has sent me to say to you, let my people go so that they may worship me in the desert." Umpisahan po natin ang unang tagpo ng aming dula-dulaan. Sa isang umaga, Nay! Bakit ang kalat-kalat ng misa nito? Walang pagkain dito. Gutom ako, Nay. Bakit ba wala tayong ulam, Nay? Wala na nga akong pangbili ng gamot ng tatay ninyo. Ay, naku. Ngayon reklamo ka pa ng walang ulam. Ay, naku, Nay. Pularin na lang natin si tatay. Wala na tayong pera na uubos na lagi sa pagpaggamot sa kanya. At hindi naman siya gumagaling, Nay. Ibilin natin ang pagkain natin na masasarap. Matitikman pa natin, Nay. Doon sa ate mo. Ano ka sa ate mo? Ang kapatid mo na puso na saan? Ikaw. Bakit maingay dito? Ay, nako. Magbigay ka ng bila kay nanay. Kakarating ko lang ingay-ingay mo. Tumigil ka, ha? Nako, ikaw. Bakit? Saan ka Kaya galing? mo si tatay ang tahimik. Oh! Tumawa. Oo nga, ate. Tara. Halika na. Ay, nako. Ay, bahala na kayo dyan. Ginagawa mo. O yung ang tatay nyo nakaratay na sa banig. Wala man akong pangbili ng gamot. Kayo Ako na natulog lang si tatay. may karamdaman siya. Ano naman? Punta ako sa mga kaibigan ko. Ay, punta ka sa Ay, nako. Bahala kayo dyan. Ikaw yung manok. Goodbye.